Kawikaan chapter 27 verse 6. May pakinabang sa hampas ng kaibigan kaysa sa halik ng kaaway. Hindi mo na sabi ito pa. Run from a friend that he trusted, but the enemy multiplies kisses. Ano yun na yun. Ako, Kwan. May pakinabang 27 sa 6. hampas ng tapat na kaibigan kaysa sa halik ng kaaway. Yung Proverbs 27 verse 5. 17. Ako na nga yun eh. Sa'yo na ba yun? Bakit ko na sa'yo kanina? Basahin ko. Yan ang memory verse. Wala, di ko na yung Hindi, napapakita yung memory. Pakinggan kasi niya. Kasi pakita mong wala kang pagmamahal. Better is Better than is hidden love. than hidden love. Ano ba ang ano? Friends, Friends, friend diba? doon. Sinabi mo na yung 26 eh. Dapat yan, dalawa eh. 27-6. 27-6. Kasi kung hindi mo iwan mo lang yung isa, hindi mo makukuha yung talagang ano eh, talagang konsepto ng ano eh. Dalawa yun eh, 27, 5, and 6 yun eh. Eh kinuha mo yung 6, di akin ng 5. Ako, kuya. Proverbs 17-17. Friends love at all times. Shortcut? Siyempre. Dalawa yun eh, dalawa yun. Ayun lang nga, pwede naman yun ah. Sabihin. Pinaka-praise lang kinuha. 17-17. 17-17. 1 John 4:7. Best friend. Friends, let us love one another. Jesus my best friend. My friend. My friend. My friend. My friend. Sino ba? My 1 friend. John My friend. 4:7. Take this Bible. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Kunwari lang. Tingnan niyo yung kuya, guide ba? Ayan na ang master. Kuya, dito ka na. Sinawala ko na ito. Yung mga gawin na, tama, ang saya-saya. Muli pa rin nabubuhay sa ngayon. Isang pa dito kaya na. Bumalik ka pa kay estudyante. Ano dami-dami ng Diyos. Natawag ka ni Pizza. Ikaw natatawa. Wala may pizza. Arabic. Ayaw mag-English. Ang ina number, wala nga akong number. Ate Di yung... basta na. Luke 5:34 Ate and Neri. 35. Jesus answered, can you make the friends of the bridegroom fast while he was with them? There will come a time that the bridegroom shall be taken from them, and that on these days they will fast. Friends of the bridegroom. Friends of Christ. Honestly, pass. Sabi niya. Pass daw, pass. Honestly, Mahal kong kaibigan, huwag mong tutularan ng masamang halimbawa kundi ang mabuti. Sapagkat ang mabuti rin sapagkat ang gumagawa ng mabuti ng Diyos at ang gumagawa at ang gumagawa sa hindi nakakita. Verse. 3 John chapter 1 verse 2. Ano nga ba yung Proverbs 22:24? Proverbs 22:24 to 25. Make no friendship with a man given to anger, nor go with him with a wrathful man, lest you learn his ways and entangle yourselves to snare. So, manalangin po tayo. Lord God, maraming salamat po makinig po sa Panginoon, ihanda na po ang aming mga sarili, ang aming mga puso at isipan, upang sa gayon Panginoon, at ito maraming salamat po sa buhay ng bawat isa sa patuloy na pagkakabay sa amin. Mula
lahat sa aming pagtatrabaho at pagpunta dito sa Panibasa, sa aming mga darating pang araw. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po lamang aming sasambahin sa lahat ng iyong kadakilaan. Lord God, ikaw po ang manguna sa gawang ito, Panginoon. Bigyan niyo po ng wisdom, knowledge ang bawat isa upang makapag-share ng kanilang mga kaalaman upang magbigay ng kalakasan sa bawat isa, Panginoon. Manguna ka sa mga salitang ito, Panginoon. Gawin mo lang ang lingkod upang magpahayag ng mga salita. Maraming salamat po, Panginoon. Pagligtas. Ang verse ko natin ngayong gabi is about friends. So ang ating verse na nakuha ngayong gabi is Proverbs 12:26. At ito po ay sinasabi, the righteous should choose his friends carefully, for the way of the wicked leads them astray. So, sa ating pagpili ng kaibigan, paano nga ba tayo pumipili ng kaibigan? So, ito yung mga question na maaring pumasok sa isipan natin. Paano tayo hahanap o pipili ng tunay na kaibigan? Paano ba natin i-define ang tunay na kaibigan? At bakit kailangan natin ng kaibigan? So, sinasabi dito, the righteous should choose his friends carefully. So, kailangan hindi lang basta-basta tayo pumipili ng kaibigan o kasama. Kaulayo ba yun? Sa Tagalog? Iba yun? Iba yun. Kasama or kakwentuhan or pag may problema tayo. Yung sabi mo kasangga. Meron tayong masasabihan ng ating mga problema, magbibigay sa atin ng kalakasan pag meron tayong pag feeling natin down na tayo dahil sa problema. So kailangan marunong tayong pumili kung sino yung ating kakaibiganin. Paano natin matuturing or paano natin masasabing isa siyang tunay na kaibigan or paano tayo makakahanap ng tunay na kaibigan? Meron tayong natawag tayong good God friends. Ano ba itong good God friends? Ito yung totoo, godly spirit-filled Christians. Ito yung true God friend. Yung true God friend, ito yung magsasabi sa iyo ng katotohanan about sa buhay mo, kung ano yung hindi yung meron kasing kaibigan na pag meron kang pagkakamali, sabihin sa'yo good pa rin. Hindi ka kinokorek. Parang kinukonsente ka pa, tapos sasabihin sa'yo ganito, ganyan. So kailangan, ang totoong kaibigan will always tell you or will always say to you correct or yung tama. At ang pagiging at sa ating paghahanap ng kaibigan, hindi tayo yung nadadala sa anumang makamundong gawain. Halimbawa, may mga kasayahan, ganito, ganyan. Dapat tayo yung magyaya or mag-akit sa kanila sa tamang daan. Like for example, meron tayong, as a Christian na lang, meron tayong mga gawain, Bible study, pero dun sa ating ka-roommate, meron hindi sila Christian. So, pag mga ganitong araw na wala namang pasok, so ang tendency niyan, pupunta ng career, pupunta na kung saan para mag-unwind. Pero since meron tayong gawain, imbis na tayo yung magyaya, tayo yung nayayaya. So, kailangan mayayaya natin sila sa gawain, hindi tayo yung mayayaya nila sa ibang gawain. So, yun yung dapat nating magawa as a good Christian. At para maging natin din sila, para yung tayo, di ba may kasabihan nga na pwedeng makisama. Ayun, pwede kang makisama, pero huwag kang makikisama. Ayun.
pwede ka namang makisama sa kanila. Let's say, wala namang gawain, pwede naman tayo pumunta ng ganito. Pero hindi naman, hindi yung time na merong gawain, pero sasama ka sa kanila. So, nawala yung ano mo, nawala yung gawain for the sake na meron makasama ka sa kanila. So, yun yung mali. So, kailangan sila yung mayaya mo sa mga ganitong gawain. At meron din mga kasabihan na it's not the quantity of friends we have, but it's the quality of friend. So, kailangan, hindi yung sa dami ng kaibigan meron ka sa paligid mo, ay, kaibigan ko yan, ay, kaibigan ko to, ay, kaibigan. Alin ba yung tunay na kaibigan sa mga sinabi mo ngayon? Yung nagpapasta. Ayun, meron, di ba? May mga times na kaibigan mo siya pag nagpapa-Starbucks. Kung pinasok niya yung Starbucks. Pero, yun nga, going back, mas okay yung mag-base tayo dun sa quality ng friend meron tayo. Kahit isa o dalawa lang siya, at least, ito yung tunay na masasabi mong kaibigan, na magsasabi sa'yo ng tama, magsasabi sa'yo na alin yung hindi dapat, at magpapalakasan kayo, lalo na sa gawain ito, tapos magbibigayan kayo ng sharings, ano yung natutunan niya sa buhay niya, ganito, ganyan, ano yung ginawa ko sa buhay ko, nung nagkaroon ako ng problema, ano yung sininilapitan ko, ang Diyos, ganito, ganyan. Hindi yung meron kang problema, meron kang friend, oh, inom natin yan, ganito lang, mag-inuman tayo, let's cheers! Yun yung mga kaibigan, na kaibigan mo siya pag meron lang okasyon. Oo. Kaibigan mo siya pag meron kayong happenings, meron kayong ano,